Tayo po ay umpisahan ang ating pakikinig sa isang panalangin po. Tayo po ay yumuko at manalangin. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagbibigay ng kapurihan sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na kami po ay nakadalo sa virtual fellowship namin ngayong gabi. Mga po, Diyos, kayong bumabay sa amin, linisin niyo ang aming puso at isipan ng sa ganon ay maintindihan po namin ang mga salita at mensahe na mababanggit po sa araw na ito. O Diyos, kayo po ang mga tumabay sa akin, nawaong yung kalooban lamang ang aking masabi sa gabing ito. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Kamusta po mga kapatid? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkita or hindi niyo po narinig yung aking boses. Siguro na-miss niyo naman po yung aking boses. Yun po, kamusta po yung buong week? Kamusta din po yung ating pakikitungo sa ating mga kasama sa labas, lalo na sa mga hindi nating kapananampalataya? Tayo ba'y nakikipag-away? Tayo ba'y okay lang? So, ngayong gabi mga kapatid, maikli lang. So, ika nga ni Elder Romel, laging 5 minutes and 2 hours. Umpisa po natin yung ating topic sa verse na 1 Peter 5:8. Itong verse na to mga kapatid, so lagi itong nababanggit ng mga elders tuwing nag-preach. So, masasabi natin na parang gasgas na or paulit-ulit na lang. Pero mayroon palang malalim na dahilan. Bakit ito laging binabanggit ng mga elder? Kasi pinag-iingat tayo. Paulit-ulit na pinag-iingat tayo ng salita ng Diyos. Basahin natin mga kapatid, 1 Peter 5:8. Sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. O, yan na naman pala, Elder Melvin. O, yan na naman pala, Elder Romel, Elder Rene. Paulit-ulit na lang. Bakit laging pinag-iingat? Ang tanong doon, anong klaseng pag-iingat ba yung ginagawa natin, mga kapatid? Kayo, sagutin niyo yung sarili niyo, mga kapatid. Anong klaseng pag-iingat ba yung ginagawa niyo? Yung sinabi lang ba ng pastor na mag-ingat, ganun lang mag-ingat saan, mga kapatid? Mag-ingat na sa loob lang ng bahay? Mag-ingat na huwag makihalubilo? Anong klaseng pag-iingat? So meron palang malalim na pag-aaral. Number 1, ang sabi dito, be sober. Ano ba ang kahulugan ng sober? Maging matalino. Pero be sober, sabi dito, magkaiba po yung sober sa be vigilant. Kaya yung pinaghiwalay, be sober, be vigilant. Number 1, ano bang kahulugan ng sober? Marami pong kahulugan ng sober. Talakayin po natin yung tatlong kahulugan ng sober. Number 1, serious. Tayo ba mga kapatid serious? Kasama pala yun sa pag-iingat ng isang Kristiyano. Kailangan pala serious tayo. Taas yung kamay ng hindi serious dito. Yun, di natin makikita mga kapatid. Tayo pala bilang isang Kristiyano, dapat pala seryoso. Mga ilang katangian ng isang seryosong Kristiyano. Nawa, mga kapatid, wag mo tayong matitisod. Okay? Number 1, time management. Makikitaan natin yung isang Kristiyano kapag nakikita mo na meron siyang time management. Totoo lang, sa pag-church pa lang tuwing Sunday, makikita mo seryoso tong isang to kapag hindi siya nalilate. So nag-iingat siyang magkamali. Matalino siya kasi nag-iingat siyang magkamali. Paano kung nalate ka sa daanan, may nakasalubong ka, no? Na kung ano man dyan, nakapagkwentuhan ka pa. So, meron siyang time management. To be careful about how we use our time. Yun yung time management. Ephesians 5:16, 17. Buklat tayo ng Bible. Ang sabi ng Biblia, verse 16, redeeming the time because the days are evil. No?
Huwag natin aksayin yung oras mga kapatid. Palala na ho ng palala ang panahon. Mapapansin nyo naman dyan mga kapatid, sobrang lala na ho. Hindi pa po ba malala para mag-aksaya pa tayo ng oras mga kapatid? Wherefore, be ye not unwise. No? Maging wise daw tayo sa oras. But understanding that the will of Lord is Amen. No? Sinasabi ng Biblia na magkaroon tayo ng time management. No? Kasi sayang ang oras, totoo lang. Sayang po talaga ang oras. No? Meron akong bad example. Nawa, wag ho kayong matitisod mga kapatid. Kung may kakilala ho kayong 8 hours na nanonood ng TV. Meron ba dito 8 hours na nanonood ng TV mga kapatid? Kahit 2 hours sa umaga, 2 hours sa tanghali, 2 hours sa hapon, 2 hours sa gabi. Siguro meron, no? Kung ganun ang sistema natin mga kapatid, for example, 10 years old ka, sinimulan mo yung ganong activity sa katawan mo, na lagi ka nanonood ng TV. Alam niyo ba, pag 60 years old na kayo, almost 16 years ho ng buhay nyo, nilaan nyo lang sa panonood ng TV. Imagine that, mga kapatid. Sa 8 hours po ng panonood yun, sabihin na lang natin, 4 hours kayong nanonood ng TV nang walang kakwenta-kwentang bagay. Every day. 8 years ho ng buhay nyo. Pag umidad kayo ng 60 years old, 8 years ho ng buhay natin, nilaan lang ho natin sa panonood ng TV. Napakasayang mga kapatid. Sayang no, mga kapatid. So hindi lang TV. Noon TV lang ang TV lang ang libangan. Ngayon maraming bagay na. Meron ng Facebook, YouTube, kung ano-ano pa, di ba mga kapatid? So kung itong mga bagay na ito ay hindi nakakatulong sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, pag kinumpute ho natin yung mga oras na ito ay sayang na sayang ho. Kaya isang katangian ng isang seryosong Kristiyano ay meron siyang time management. Meron din naman tayong good example, mga kapatid. Ang good example po nito, wag ho natin kalimutan yung ating first love. Yun. Sino ba ang ating first love, mga kapatid? Si Lord, no? Meaning, sa lahat ng oras na binigay sa atin ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na yung oras ilalaan mo lang, no? Sabi nga dito, time management. Meaning, sa lahat ng oras, uunahin ho natin ang Panginoon, no? Uunahin lagi natin si Lord. Sabi dito, beyond time, mga kapatid. Kaya nilagyan ko ng beyond time. Huwag natin limitahan yung oras sa paglilingkod. Minsan, naisip natin, 30 minutes lang, sige, 30 minutes na lang ako magbabasa ngayong araw. Or 40 minutes, nililimitahan mo na kagad yung oras. So, dapat ang paglilingkod, mga kapatid, beyond time. Paano pala kung nagbasa ka ng 30 minutes, sige, ng Biblia? Nagbasa ka, nag-i-enjoy ka pa eh. Di ba? Nag-i-enjoy ka pa. Parang, tuloy-tuloy ko pa to kasi nag-enjoy. Hindi, teka, 30 minutes lang yung limit ko eh. So, imagine sa oras ng paglilingkod, nililimitahan natin, mga kapatid. Sa ibang bansa nga, mga kapatid, almost 8 hours silang nasa church. So, wag nating limitahan ang paglilingkod. Wag natin takdaan ng oras. Dapat beyond time, mga kapatid. Ayan yung isang katangian ng isang seryosong Kristiyano. Okay? Be sober. Number 2. Dapat, ang isang seryosong Kristiyano ang isang sober ay dapat searcher or learner, mga kapatid. Magiging learner ka ba kung pagdating sa church, inaantok ka? Actually, pansinin nyo kapag nag-preach yung pastor, minsan lumalakas yung boses eh. Kasi bakit? Gusto magising yung kapatiran. Diba? Pansinin nyo, minsan nanggugulat pa eh. Nanununtok pa ng sayo-sayo kunwari, pero nanggigising talaga yun. Diba? Pansinin nyo si Elder Romel, minsan ganyan, nanggugulat. Kasi nga, may natutulog. No? Hindi tayo learner ng mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo seryoso. Hindi tayo sober. Hindi tayo nag-iingat. Dapat,
isang katangian ng isang sober, searcher or learner, 2 Timothy 2:15, mga kapatid. Dapat tayo ay searcher, inaalam natin yung mga bagay-bagay, dapat tayo ay natututo. Ang sabi dito, study to show thyself approved unto God. Study, mga kapatid. At hindi lang basta study, kailangan approve sa Lord. Minsan, super study pero parang wala naman kabuluhan yung ina-study natin. Dapat approve, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Maraming ganito, mga kapatid. Lalo na sa internet, pag nanonood kayo na tumitingin kayo sa Facebook, may libreng pag-aaral pa nga eh. Di ba? Pero minsan, hindi approve sa Lord, mga kapatid. Hindi rightly dividing the word of truth. Pura sa word na walang kwenta yung napapakinggan natin. So maling study. Kaya nga sabi, searcher. Ang isang sober man, dapat searcher at saka learner. Sa Tagalog, pag-aralan mong ipakita ang iyong sarili na sinang-ayunan ng Diyos. Isang manggagawa na hindi kailanman ikahiya na matuwid na nagbabahagi ng salita ng katotohanan. Amen. No? Good example, mga kapatid, no? Yun nga yung buti pa nga yung mga nag-share. Minsan hindi sila nahihiya kahit mali-mali yung sinasabi. Proud pa sila. Tayo pa kaya, mga kapatid, na nasa katotohanan tayo. Amen? Isa pang katangian ng pagiging sober, eto, maraming matitiso dito minsan, no? Dapat tayo, mga kapatid, ay cheerful giver. Hindi niyo ba napapansin, mga kapatid? Tuwing nag-preach yung pastor sa church, minsan nag-i-invite pa, no? Para magturo ng giving, lalong lumiliit yung offering. Ewan ko kung natitisod or inaantay niya yung iba ang matuto. 2 Corinthians 9:7, basahin natin yung verse, mga kapatid. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. No, mahal ng Diyos kung sino man yung magiging cheerful giver, no? Malalaman mo na seryoso ang isang Kristiyano kapag cheerful giver siya. Yung seryoso, ibig sabihin, hindi niya iniisip yung binibigay niya. Hindi niya iniisip yung binibigay niya. Baka gastusin to ni pastor. Baka isali to ng networking. Di ba? Baka bilhin to ng kung ano-anong kailangan nila ng pamilya. No, hindi. No. Hindi cheerful giver yun, mga kapatid. Ang cheerful giver, hindi o iniisip yung nilalabas. Ang iniisip niya, ito ay makakatulong sa gawain ng Lord. No? Yun ang cheerful giver, mga kapatid. Romans 12:1, basahin natin, mga kapatid. Ito yung pinaka magandang verse, no, sa pagiging cheerful giver. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. No? Yung sarili na pala natin yung ating inihandog sa Lord. Mga kapatid, kapag sarili na po natin yung ating inihandog sa Lord, yung tinatawag nating treasure, baliwala na ho yan. Baliwala na ho pag sarili talaga natin. Magugulat ka na, ay ito pala yung na-offering ko, okay yun para makatulong. No. Baliwala na, hindi ka na makakapag-isip ng negative. Doon sa kung saang local na church ng ina-attenan mo, hindi ka na makakapag-isip ng negative. Siyempre, sarili mo na yung binigay nyo, mga kapatid. Yan ang sober man. No? Super nag-iingat na kaya naging cheerful giver na, mga kapatid. Number 2, ng pagiging sober. Nung una, number 1, ano yan? Number 1, serious. Sa pagiging sober, number 2, focus. No? Dito maraming sablay, mga kapatid, sa focus. Dapat pala mga kapatid, goal-oriented person tayo.
May layunin tayo kung bakit tayo umaattend ng church. Hindi lang basta attend ng linggo, attend ng virtual. Anong layunin mo? So, dapat focus tayo. Ilang katangian ng isang Kristiyano na I focus, no? Ito yung mga ilang katangian na malalaman natin na focus ang isang Kristiyano. Colossians 3:2, mga kapatid. Basa tayo. Ang sabi dito, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pagmamahal sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Amen. Yun yung katangian ng isang focus. Ito yung layunin ko maging malapit ako sa Lord. So focus ako sa mga bagay na nasa itaas. Hindi focus kung saang hobby, kung ika nga. Di ba tinatanong pa kung anong hobby mo dito sa lupa. Wala bang, alam nyo walang sumasagot na ano. Pag nakita nyo sa school, pag nagsulat ng hobby, puro basketball, badminton, chess, Facebook, dancing, walang sumagot na reading the Bible. Walang sumagot na ganun eh. Totoo yan mga kapatid. Walang sumagot na attending the church, listening the word of God. Walang mga ganung sumagot. So makikita mo na isang Kristiyano ay focus, siya ay nilalagak ang kanyang sarili sa pagmamahal sa mga bagay sa itaas. Next verse, Philippians 4:6. Para malaman natin na ang focus, ang katangian ng isang focus na Kristiyano ay Philippians 4:6 hanggang 8. Ang sabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made unto God. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there any virtue and if there any be any praise, think on these things, no? Ayun daw yung mga iniisip ng mga focus na Kristiyano. Itong mga kapatid. Good report, lovely, pure, just, honest. Ayan po ang katangian ng focus na Kristiyano. Okay, number 3 mga kapatid. Ano yung number 1? Serious, ng pagiging sober. Number 2 ay focus. Number 3, dapat po tayo ay visionary person. Visionary person, ano yun? Ano yung visionary person, Brother Melvin? Tayo po ay advanced thinker. Totoo yan. Nakakadagdag bantay sa atin, nakakadagdag talino, at nakakapag-ingat tayo kapag tayo ay advanced thinking. Makagagamit natin yung ganung pag-iisip sa mga delikadong situation. Bigyan mo ngayon ng example. Ito, example lang. Halimbawa si Elder Renny. Yan na, si Elder Renny. Magandang lalaki kasi si Elder Renny. May matagal na nagkakakas kay Elder Renny. Nakapit bahay, pero hindi kapatiran. One time, dahil sinamantala si Elder Renny, walang tao sa bahay nung kapitbahay niya, matagal niya nang kasi Elder Renny. Nag-chat kay Elder Renny na, Pastor, magpapa-Bible study po ako. Sa bahay po. Nako, magagamit natin yung advanced thinking. Magagamit natin yung pagiging advanced thinker. Anong reply sana ni Elder Renny? Alam naman ni Elder Renny na mag-isa lang sa bahay. Alam nga naman, yes, Elder Renny ha? Hindi. Advanced thinking na tayo. Ay, baka i-report ako nito. Baka may makakita. Baka may makakita sa akin. Ang pangit nun. Pwede na mag-reply, sis, tsaka na lang kapag may mga kasama ka sa bahay. Yun. Ano ba si Elder Romel? Sige, dahil may hilig si Elder Romel sa business.
O may isang babaeng networker, sinama si Elder Romel lang daw, mag-isa. Meron daw, business daw na pupuntahan, mag-isa lang. Ako, so dapat advanced thinker na tayo. Ako, may nakakita kay Elder Romel at isang babae, baka tapos kapatiran pa nakakita. Nako, may kabit si Elder Romel. Ayan na. So dapat pagiging visionary person, advanced thinker tayo sa mga bagay-bagay. Sa airport, di ba? Sino dito nakapag-abroad na? Di ba? Dapat may minsan na may nakakilala kang mga Pilipino, nagpapahawak ng bag. Di ba? Advanced thinking ka na, naku, bawal yun. Mamaya kung ano pang laman yan. Di ba nakakatulong ang pagiging visionary person? No? Spiritually speaking, alam niyo ba ang example natin dyan si Joseph? No, si Joseph. Di ba inakit siya nung asawa nung kanyang master nung nasa Egypt na siya? Advanced thinker si Joseph eh. Lumayo siya kaya nga lang, naiwan yung kanya kapiraso ng damit. No? So, nagagamit yung pagiging advanced thinker sa mga delikadong sitwasyon. Actually, hindi nga lang yun. Nahuli si Joseph. 2 years siyang nakakulong sa dungeon, no? Sa piitan. Pero since advanced thinker siya, ang iniisip niya, may planong Diyos para sa kanya. No, spiritual speaking sa atin mga kapatid, kapag nasa delikadong sitwasyon tayo, isipin natin may magandang plano ang Diyos para sa atin. Huwag tayong tingin dito, tingin doon. Tingin tayo sa itaas, mga kapatid. Alright? O ano din pagiging sober? Number 1, serious. Number 2, focus. Number 3, visionary person. Amen. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi dito, be sober, be vigilant. Ito na yung pagiging vigilant, mga kapatid. Sino ba dito vigilant? Akala nila yung vigilante sa Tagalog, mamamatay tao, mga palabas, di ba? Hindi kabaliktaran ho yun, mga kapatid. Sinabi na be vigilant, ay tayo po ay mapagbantay sa Tagalog. Anong klaseng bantay? Tatayo na lang ba ako? Ganun ang pagbabantay na parang security guard? Hindi no? Mapagbantay. Number 1, ang pagiging vigilant, mga katangian, number 1, be watchful. Tayo ba mga kapatid, watchful pa ba tayo sa ating mga nakikita? Sa bahay, sa labas, sa church, tayo ba ay watchful pa? Nakikita ba natin na mali na yung ginagawa ng ating mga kapatid? Nakikita ba natin na mali na yung ginagawa natin? Example dyan yung sa church in Sardis. Kulang ang kanilang mga gawa, no? Hindi sila naging watchful. Revelation 3:2, ano sabi mga kapatid sa Revelation 3:2? Be watchful and strengthen the things that which is remain. Yung mga bagay na natitira, maging watchful that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Ayun yung napuna sa kanila. Yung time daw sa church in Sardis, hindi sila naging watchful. Hindi sila naging mapagbantay. Ang laging naging mapagbantay lang, sa totoo lang, minsan yung pastor Kaya nga nalalaman yung ating mga gawa Sinusumbong ng mga ating mga kapitbahay. Yan. No? Nagiging watchful lang minsan yung pastor. Hindi yung mga kapatiran, parang baliwala na. So hindi ka na vigilant nun. Okay? Hindi ka na watchful. Number 2, sa pagiging vigilant. Be alert, mga kapatid. Tayo ba ay alerto? Nagiging alerto lang ba tayo pag uminom tayo ng maraming kape? No? Nagugulat? Ganun na lang ba ang alerto sa atin? Magugulatin? Hindi mga kapatid. Actually, sa Matthew 24, verse 44, no? Jesus said in Matthew 44, therefore be ye also ready, no? Sabi dito, therefore be ye also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Ibig sabihin, maging ready daw tayo sa kahit anong oras, mga kapatid. Mamaya yan biglang dumating ang ating Panginoon, ikaw nanonood pa ng Avengers. No, mga kapatid, maging ready tayo, no? Ang sarap kaya madatnan
na tayo ay nagbabasa or nasa church, no? Hindi natin kasi alam pero kaya nga sinasabi na be ready. Ibig sabihin, hindi natin alam yung mga parating na bagay. Kaya tayo maging ready. Okay? Number 3. Ano yung number 1? Be watchful. Number 2, be alert ng pagiging vigilant. Number 3, ito napaka-importante nito mga kapatid. Be observant. Be observant. Tayo ba'y observant pa? Na-observe pa ba natin yung ginagawa ng ating mga kapatid? Baka hindi na. Baka pagkagaling sa church, pumupunta na kung saan-saang bar. No? Pumupunta na kung saan-saang binyagan. Yan. Hindi tayo nagiging... Actually, hindi naman yung pastor lang. Dapat tayo to. Tayo to mga kapatid. Huwag natin iasa lahat sa pastor. Yung 1 Peter 5:8, diyan sa pastor lang para sa atin mga kapatid. Galatians 4:10 hanggang 11 mga kapatid. Open tayo ng Bible. Ang sabi ni Paul sa 4:10 to 11, ye observe days. No? Observan daw natin yung mga araw. And months. And times. And years. I am afraid you lest I have bestowed upon you labor in vain. Ang sabi niya dito mga kapatid, sa Tagalog, ako ay natatakot sa inyo. Baka ako ay nagbibigay sa inyo ng mga pag-aaral na walang kabuluhan. No? Observa natin, baka yung pastor natin nagkakamali na ng sinasabi. Baka nagkikwento na lang ng kanyang buhay, talang buhay, katulad ng ibang religion, di ba? Nagkikwento na lang, sermon. Nagkikwento na lang sila. Observa natin yung mga bagay-bagay. Baka yung kapatid natin sa upuan, katabi natin sa church, nagkikwento na kung ano-ano. Sabi dito ni Paul, no? Natatakot daw siya na baka yung kanyang mga bestowed niya ay upon your labor in vain. Yung kanyang pagpapagal ay wala ng kwenta. No? Pero, kailangan nga observe days and months and times and years. Pag sabihin walang oras, dapat lagi tayong observant. No? Number 4. Sa pagiging vigilant, number 4, be heedful. Sabi dito sa Tagalog, laging nag-iingat. Tayo ba mga kapatid, nag-iingat pa ba tayo? Or basta-basta na lang tayo gumagawa ng mga bagay-bagay? No? 1 Corinthians 10:12. 1 Corinthians 10:12. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito, wherefore let him that thinketh he standeth, no? Lest ye fall. Amen. Sabi dito, kaya't ang nag-aakalang siya ay nakatayo, ay mag-ingat, baka siya ay mahulog. Kasi hindi ka nag-iingat. Akala mo, ang dami-dami mo ng alam. Akala mo, ikaw na yung pinakamagaling. Hindi ka nag-iingat. Kaya nga dito yung example nito mga kapatid, ito yung example, ito yung gulong ng palad. Totoo yan. Nakakala mo ngayon, nasa taas ka. Kung hindi ka nag-iingat, minsan babagsak ka. Okay? Ganyan din sa spiritual mga kapatid. Akala mo, ang dami mo nang alam. May nagtuturo ng pastor. Ay, narinig ko na yan. Parang sa networking lang, no? Ay, alam ko na yan. So, ano ngayon kung mas magaling ka sa nagtuturo? Ano ngayon kung mas marami kang alam dun sa nagtuturo? Kung hindi ka nag-iingat, baka bumagsak ka sa spiritual mga kapatid. Minsan ganun Yung matagal ng pastor, akala niya sa mga bagong pastor ang taas-taas niya na. Pag nag-church, hindi niya pinapakinggan. Kapag nag-preach, hindi niya pinapakinggan. Ay, yung mga sasabihin niya, alam ko na yan. Ako nagturo dyan. Mga ganun kapatid. Hindi ka na heedful nun. Hindi ka na vigilant nun kasi hindi ka nag-iingat. Hindi mo siya pinakinggan, baka may hindi ka pa alam. Nalaktawan mo. Yun ay pwede mong ikabagsak mga kapatid. Okay? Number 5, sa be vigilant. Ano yung una? Watchful, alert, observant, heedful. Number 5, ito yung napaka-importante sa pagiging vigilant. Be on your guard.
Hindi ito yung pagiging security guard, mga kapatid na nakabantay. Sabi dito, be on your guard. Paano ka ba magagwardya, mga kapatid? Spiritually speaking. Okay, paano mo babantayan yung sarili mo? Dapat, mga kapatid, suot-suot natin yung laging tinuturo ni Elder Romel. Ano yun? Yung spiritual, yung whole armor of God, mga kapatid. So, pag sinuot pala namin yun, Brother Melvin, magmumukha na talaga kami security guard. Eh, yun ang paningin mo. Kaya ayaw mo suotin, pumuforma ka pa, no? Hindi yun, no? Spiritual yun, no, mga kapatid. Spirit armor of God yun. No? So, yun ay hindi nakikita. Hindi nakikita literal na ganun ang itsura. Pero yun nakikita sa gawa, mga kapatid. Paapyawan natin kasi ito, laging topic ni Elder Romel. Alam ko, gasgas na. Laging topic yan ni Elder Renny, ni Elder Benny, no, ni Elder Bim. Banggitin natin lahat, baka mamaya hindi natin mabanggit eh. Yan, laging topic, paapyawan natin ng konti. Kasi pag sabi dito, be on your guard, ibig sabihin ito, mga kapatid, never mo siyang aalisin sa katawan mo. Ano yun? Pag sinuot mo ngayon yung spiritual arm of God, gusto mo tanggalin ulit so magpapahinga ka? Hindi. Para itong yung training ng sundalo. Sino nakakita ng sundalo? Di ba pag nakikita niyo yung sundalo, minsan pag natutulog sila, hawak-hawak nila yung baril pa rin nila. No? So hindi nila inaalis. Minsan ganun yung training eh. Pag nakatulog ka, kukunin yung baril. No? So hindi inaalis, mga kapatid. Dapat ganun yung training natin. Huwag natin alisin. Yung shield of faith natin, huwag natin alisin. Okay, paapyawan natin, mga kapatid, yung whole armor of God. Ephesians 6:10-18. Punta tayo sa Ephesians 6:10-18. Basahin natin yung 10, ha. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God that be able to stand against the wiles of the devil. No, mga kapatid, no? Mga palaso ng demonyo. Kung kaya mong saluhin yung palaso ng demonyo na wala yung whole armor of God, ewan ko lang. No? For we wrestle not against flesh, no? Hindi against flesh and blood ang kalaban natin. Ang kalaban natin habang tayo'y nabubuhay, ano? Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Ito palang mundo ang kalaban natin. Totoo yan. Again, spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God. No, para daw tayo ay withstand in the evil day. Ito na yun, huwag mo na antayin yung masamang panahon. Masama na ho yung panahon. Pinanganak ka pa lang, masama na ho yung panahon. No, huwag mo na antayin bago mo suotin yung whole armor of God. And having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth. So basahin natin, paapyawan natin. Number 1, na whole armor of God, ito yung loins girt with truth. No? Bikis ng katotohanan. Ang problema, mga kapatid, no? Bakit sa bewang? Bakit kaya nalagay yung truth sa bewang? Yung bikis sa ibang term, sinturon. Bakit kaya sa bewang nilagay? Yung katotohanan. Hindi ka naman kasi pwede magsinturon ng maluwag. Lalaw-law, mga kapatid, no? Ibig sabihin, yung katotohanan, higpitan mo yung truth na nasa iyo, mga kapatid. No? Alam mo na yung truth, bumibitaw ka pa. No? Ito yun, no? 2 Corinthians 6:14. Basahin natin. Umpisa natin sa verse na to, no? Hawakan mo yung truth, higpitan mo yung sinturon mo. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship of righteousness with unrighteousness, and what communion of light with darkness? Alam nyo, ang daming debate dito. Last December, narinig ko yung debate kayo kasi nakarating dun sa sa Laguna ba yon? Sila Elder Romel, no? Bawal na ba makisama sa pamilya kapag hindi ka pananampalataya? Lalo na daw pag tuwing December. Yan. No? Remember, mga kapatid, ikaw ho ang may tali ng katotohanan. Wala ho sa kanila. Ikaw ho yung nakakaalam ng katotohanan. Bawal na ba pag nagpatawag yung family mo ng reunion? Hindi na ba ako a-attend? Sa tingin niyo, mga kapatid,
Eh yung family mo, hindi mo kapananampalataya. O ibang ano sila. Bawal ka na ba umaten? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi ka umaten, ang paningin nila sa'yo, kawawa ho yung inaatinan mo. Sabi, pangit pala ng Primitive Baptist. May talagang lalong tingin nila sa demonyo. No, kasi pinipigilan mo silang umatin. Yung magulang mo, iniintay ka. Ano sabi ng Bible about sa magulang? Honor your father and mother. No? Dahil lang ba hindi mo sila kapananampalataya, hindi ka na makikisama? Ang sabi lang dito, be ye not unequally yoked together. Ibig sabihin, hindi ka equally na makikipamatok sa kanila. Na yung pananampalataya nila, ipananampalataya mo rin, mga kapatid. Reunion yun eh. Umatin ka. Umatin kayo mga kapatid. Ang sabi lang dito, huwag kang makisama. Huwag kang makisama. Kasi hindi mo sila kapananampalataya. Kaya nga daming debate dito. Yung iba, kapag Primitive Baptist, kapag yung kaibigan mo, tinalikuran mo na eh. No, kaibigan mo simula pagkabata, ang ganda ng pakikitungo sa'yo. Nung binasahan mo about election, nag-disagree lang sa'yo, parang tinaboy mo na. So hindi ho ganun to mga kapatid. Remember, hindi ho sila ang may bigkis ng katotohanan. Hindi ho sila may suot ng loins girded with truth. Tayo ho mga kapatid. No, sige, pagsama-sama kayo. Sa reunion, sama-sama kayo. Oh, tagay na! Ganon. Ikaw ang may hawak ng katotohanan mga kapatid eh. Di sabi mo sila, Mapa, hindi po ako umiinom. Di ba? Hindi po ako pwedeng maglasing. Nakasulat po yan sa Bible. Kasi nga, ikaw yun may hawak ng katotohanan. Hindi o sila. Hindi nila alam yun, mga kapatid. Hindi nila alam eh. Okay? Ang iba, ang nangyayari kapag nag-reunion, minsan talagang away. Debate dito, debate dito. Di ba? Minsan na lang kayo magkita eh. Yung pinag-usapan nyo, debate pa, no? So, hindi maganda. So, remember mga kapatid, tayo ho ang may suot ng katotohanan, hindi ho yung ibang tao. Kaya nga sabi, huwag alisin. Once na nakipag-reunion ka at inalis mo yung katotohanan, mulat-mulat mo, katulad ka na nila. Okay? Number 2. Ano yun? Breastplate of righteousness. Ito maganda to mga kapatid. Sa tingin nyo, bakit ito nilagay yung breastplate of righteousness sa gitnang bahagi ng katawan? Ito yung baluting hindi naaalis sa atin. Andito kasi yung soft part mga kapatid. Ano ba yung soft part ng katawan? Yung puso natin. Kaya nga sabi nga, ang puso ay mandaraya. Ayan yung madaling mahulog sa patibong, yung mga puso. Yan yung mga in love dyan. No, wala kayong breastplate eh. Madali kayong natadaya. No? Sinabihan ka lang ng I love you, nawawala na yung katwiran na dapat, ano daw? No? Hindi mo na mag-asawa. No? Nasabihan lang ng I love you. Na dapat talagang ready ka na. Eh yun yung ano. Kaya yung balute, yung breastplate of righteousness, dito nilagay sa soft part. Yung puso. No? 2 Corinthians 5:21. Alam niyo ba kung bakit dito nilagay? Kasi ang paningin talaga sa atin ng Diablo, kung titingnan tayo ng Diablo, kung titingin sa ating mga puso, mga kapatid, makasalanan ho talaga. Makasalanan ho talaga tayo. Yung ating mga puso, makasalanan yan, mandalaya. Kaya nga lang, 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we be made the righteousness God in him, mga kapatid. Ang ating Panginoon, ho, ginawa na ho tayong makatwiran. No? Binalutan niya yung ating mga puso para yung righteousness na nasa Kanya na ipasa na ho sa atin, mga kapatid. We are blameless. We are sinless na, mga kapatid. Kaya siguro, yung breastplate of righteousness, kapag suot natin to mga kapatid, wala na hong maibintang sa atin. Wala nang maipatama sa atin ang Diablo. No? Nasa atin na yung katwiran ng Diyos. Okay? Number 3. Ano yung number 3? And your feet shod with the preparation of God's gospel of peace. Tanong ko ulit mga kapatid,
Bakit to nilagay sa paa? No? Yung preparation of gospel of peace. Bakit naman sa paa? Pwede naman sa kamay. Pwede naman sa siko. Ang ating mga paa ay nababalot at inihanda ng mga salita ng Diyos. Bakit mga kapatid? Upang hindi ka matisod. Yan ang sinasabi ko. No? Kaya sa paa. Kaya inihanda ka, makinig ka lagi ng salita ng Diyos para hindi ka matisod. Para magkaroon ka ng kaalaman. Lagi tayong inihanda. Inihanda tayo kailanman upang hindi tayo mapagod sa pangangaral. Ito mga ating mga pastor, no? Equip talaga to ng equip talaga sila ng and your feet shod with the preparation of gospel of peace. Ito, dahil hindi sila napapagod mangaral. Meron ba dito balak mag-retard? No? Hindi yun, no? Dapat kahit ikaw ay tumanda, kahit ikaw ay pumunta ng probinsya, dapat ikaw ay suot mo pa rin yung gospel of peace, yung preparation. So, walang ubaran mga kapatid, sa madaling salita. Once nasuot mo na, wala nang retirement plan. Wala nang ubaran. No? Ito yung pagpapangaral. No? Sa madaling salita, habang nandito tayo sa mundo, tayo ay mag-aral at magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Number 4. Paapyaw lang to mga kapatid, no? Paapyaw natin ng mga 2 oras. Ayun na. Malapit na tayo. Number 4, shield of faith. Oh, ito ba yung shield of faith? Meron ka na bang shield of faith? Yes. Once na tayo ay born again, meron na tayong faith, no? Wala pa tayong shield. Paano nakukuha yung shield, mga kapatid? Romans 10:17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Paano ka magkakaroon ng shield? Oo, meron kang faith, meron kang katiting na shield. Pero ang sabi dito, yung growing faith mo, kumakapal yung paniniwala mo, tumataas at tumataas yung paniniwala mo. Saan? Hearing and hearing by the word of God. Paano kakapal ang pananampalataya mo kung hindi ka umaatin ng church? Hindi mo pinapanood yung YouTube. May YouTube na nga eh. No? Hindi ka na umaatin ng virtual study. So wala ka man lang nakikinig na word of God. Mga kapatid, bigyan ko example. No? Alam niyo yung larong Tetris? Yung Tetris, yung bumabagsak yung mga bricks. Sabihin na lang natin hindi siya game. The more na bumabagsak yung mga bricks, sabihin natin ayan yung faith, ayan yung word of God. Di ba kumakapal siya? Kumakapal yung faith natin. Pero once na yung larong Tetris may butas yun eh. Pag nag-iwan ka ng butas, di ba magbaback to zero pag nag-penetrate yung kalaban? Di ba? Kasi, hearing of the word of God, may na-miss ka. May na-miss ka ngayon. Tapos na-encounter mo, yung time na-miss mo, na-encounter mo sa labas, nag-penetrate yung kalaban. Nung magbaback to zero tayo mga kapatid. Kaya itong shield of faith, napaka-importante nito. So tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo ay makinig para tumaas yung ating pananampalataya. Okay? Mamaya, number 5. Ano yung number 5? Yung helmet of salvation. Ito pinakauna kong napakinggan, yung about salvation. Yung unang first time po sa Primitive Baptist. Yung helmet of salvation, which is salvation. Bakit kaya sa ulo nilagay yung salvation mga kapatid? Pwede naman kanina yung shield of salvation. O kaya, and your loins girt with salvation. Bakit kaya sa ulo? No? Nilagay mga kapatid kasi andito yung utak. Andito yung utak. Para saan yung utak? Yung pag-iisip maging malaya mga kapatid. To set us free from salvation. Totoo yan. Tayo ay may helmet of salvation na kung saan Ephesians 1:4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before in love. Nasa kukote na natin, nasa isip na natin na tayo ay ligtas na. No, malaya tayo mga kapatid. Walang hubaran na yun eh.
No? Kaya minsan, pag nanonood ako ng news, nagpakabit ako ng news sa balita eh. Nakakita ko lang, kamakailan ko lang napanood, yung members ni Kibuloy, alam niyo yung mga kapatid, di ba nakakaawa? Na wala silang helmet of salvation, hindi sila, yung pag-iisip nila mga kapatid, hindi malaya. Kasi yung pag-iisip nila, para sa kailangang kaligtasan, si Kibuloy. Eh nahuli ng pulis. Ano ba naman yun? So sila, nakakaawa, yung kaligtasan nila, dinidepende nila sa tao. Hindi sila malaya. No? Kaya sa ulo nilagay yan mga kapatid, makakapag-isip ka ng tama. O members of INC. So may nakikinig ba sa ating INC? O may makikinig na sa atin kasi i-upload to sa YouTube. So wag ho kayong magagalit kapag natisod po mga kapatid. No, sila naniniwala na kapag umanib sa kanila, maliligtas. No? Kaya kahit yung tao gumagawa ng mali sa labas, basta nakaanib ako, ligtas ako. So hindi sila malaya mga kapatid kasi yun yung thinking nila eh. Yun yung thinking nila. O members ng Roman Catholic, kung saan ako nanggaling. Anong turo ng pare? Sa sermon, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay pupunta sa langit. Hindi sa impyerno. Ayun yung turo. Eh, tanong, wala naman nakakagawa ng mabuti mga kapatid. Kahit na yung pastor. Walang sino mang tao nakakagawa ng mabuti. No one. Ano pang mga denomination? O Buddhism. Ito naawa ko sa mga Buddhismo mga kapatid. Totoo. Kasi yung pag-iisip nila na ang salvation para sa kanila, mabubuhay silang muli. Reincarnation daw. Kaya okay lang gumawa sila ng mali. Kasi mabubuhay sila. Anong pinaniniwalaan nila? Pag ako namatay, mabubuhay ako, gusto ko maging evil. No? Iba gusto maging aso. Yung isa gusto maging baboy. Kakatayin ka nun. Hindi yung pinaniniwalaan nilang salvation. Meron silang unlimited life. Pag naging hayop ulit sila, magiging tao, paulit-ulit. Yun yung pinaniniwalaan nila. Hindi sila malaya. Alam niyo, meron akong kaibigan mga kapatid. Totoo, siya naniniwala sa reincarnation. Pag siya daw namatay, gusto niya maging leon pagkabuhay niya. Gusto niya maging leon. Kaya ngayon, in-advance niya na advanced thinker din yung kakilala ko mga kapatid. Kaya ngayon, yung kakilala ko, pag namatay daw siya, gusto niya maging hayop. Kaya ngayon pa lang, nag-aasal na hayop. Ngayon pa lang, nag-aasal hayop na siya kasi advanced thinking siya eh. No? Mali yun mga kapatid, no? Joke lang. Ina-advance niya na. Eh, mag-reincarnation naman ako. May reincarnate ako as hayop. Kaya ngayon pa lang, mag-aasal hayop na ako. Okay, now. Number 6, mga kapatid. Sword of the Spirit. Ano daw yung sword of the Spirit? Which is the Word of God. Amen. Double purpose kasi ang sword of the Spirit. Pwedeng pananggalang, pwedeng pang-atake. No? Alam nyo ba, no, hindi nyo pa napapansin, every time na umaattend tayo ng church every Sunday, minsan di ba pag nag-preach si pastor, minsan di ba tinatamaan tayo? Minsan di ba nasusugatan tayo? Kasi yun ang sword of the Spirit mga kapatid. Nakakahiwa po talaga. No? Pero kabaliktaran, hindi ito nakakahiwa para sugatan tayo mga kapatid. Hinihiwa tayo ng Word of God para tayo ay pagalingin. No? Para itama yung ating mga mali. Example nito yung totoo yan, ang Word of God, may kapangyarihan. O example nito si Ernie Baron, damay natin yung patay. Yun. Ang sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Which is true, mga kapatid. Kung wala kang knowledge about the Word of God, paano ka nga naman didepensa? Paano ka nga naman aatake? Ang example natin dyan, kapag wala kang alam sa Biblia, halimbawa inatake ka about election, sabihin sa'yo yung election ay sa demonyo. O ngayon, wala kang alam, wala kang knowledge. So walang effect, wala kang power to defend. So hindi ka vigilant. Hindi ka sober. Wala kang pandepensa. Ang sasabihin mo lang, yes. No? Or hindi kaya pag-aralan natin kapatid.
Diba? So, wala kang knowledge eh. Wala kang alam sa Word of God. Eh, ang sa labas pa naman mga kapatid, totoo. Sa labas pa naman malupit. Ang hirap sa labas, napakadaming pilosopo. Minsan na nga, linalayo na nga natin yung pilosopo eh. Pero sabi ko nga, baka mag-iba ang tingin sa atin. Huwag tayong makisama. Pilosopo yung mga yan eh. Eh wala tayong alam. Proverbs 29:11. Ano sabi dito? Since tayo ay may knowledge, binibigkas ng mangmang ang lahat ng kanyang pag-iisip. Mga mangmang yan. Ngunit iniingatan ng pantas hanggang pagkatapos. Tayo dapat ay may alam. Iniingatan natin yung sarili natin. Kung may kinalaman pa rin sa pagiging vigilant. Okay? Hebrews 4:12, mga kapatid. Basahin natin yung Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Remember mga kapatid, no? Yung mga pilosopo, spiritually speaking, ayan yung mga two-edged sword. Mga matatalim ang dila niyan eh. Minsan na nga, nakakasakit na nga. Sarap na nga patulan eh. No, dalawa ang blade ng mga yan. Ng mga two-edged sword yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ano daw yung word of God? Buhay ang salita ng Diyos. Makapangyarihan at matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim. No? Yan yung mga yan. Mga tabak yan na may dalawang talim. Kahit hindi totoo, sasabihin niya tungkol sa iyo. At na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Grabe yung word of God mga kapatid. No? Tumatagos sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at sa mga kasuhan at utak at tubig. Minsan yung pilosopo, gamitan mo ng word of God. Milano lang aalis. Ay, Pastor! Nadaanan ni Pastor Romel yung lasing ko. Ikakilala niya, kaibigan niya. Pastor! Pwede naman uminom sa Bible eh. Gano'n. Binanata ni Elder Romel ngayon. Baka na bawal magpakalasing. Kinabukasan, hindi napapansinin. Ginagamitan mo ng word of God eh, mga kapatid eh. May knowledge ka eh. Okay na mga kapatid. Nasa na tayo? Nasa be vigilant. Next, basahin ulit natin yung 1 Peter 5:8. Sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Sabi dito, adversary, the devil. Ano bang meaning ng adversary? Ano bang meaning ng adversary, mga kapatid? Ang meaning ng adversary, sa ibang term, strongest opponent. Ang strongest opponent pala natin mga kapatid, hindi yung kapitbahay mo, hindi lahat kung sino. Ang strongest opponent natin sa mundong ito mga kapatid ay ang the devil. No? Yan yung ating adversary, the devil. Pero sabi ko nga, magagamit natin yung armor of God, lalo na yung sword of the Spirit. Kapag pinag-aralan natin sa Matthew 4:1 hanggang 11. Ito yung time na tinukso ng dyablo ang ating Panginoon. So hindi na natin basahin lahat, basahin lang natin yung ito. 10. Then Jesus said unto him, get thee hence, Satan. Ito, yung 11. Yung 7. Jesus said unto him, it's written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ayun yung una. Yung 8, again, ano sabi ng dyablo? Again, the devil taketh him up into exceeding high mountain and sheweth him at all the kingdoms of the world and the glory of them. Imagine, no, si Satanas, yung ating Panginoon pa yung tinutukto, no? Using word, and said unto him, all these things will I give thee, and thou wilt fall down and worship me. Inukso yung ating Panginoon ni Satanas. Anong sabi ng ating Panginoon? Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan. Nasusulat. Gumamit ng nasusulat ang ating Panginoon ng Word of God. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve.
then the devil leaveth him, and and behold, angels came and ministered unto him. Pag ginamitan pala natin ng word of God ang ating mga kalaban, minsan kusang umaalis eh. Lalo na yung minsan nasasapian ng demonyo. Yung taong nasasapian ng demonyo, minsan inaasar tayo, pero pag ginamitan natin ng word of God, kusang umaalis. Minsan nga, binibisita yung church sa Cavite eh. Hindi ko sinasabing demonyo yung mga bumibisita. Pero minsan, pag binanata mo ng word of God, kusang umaalis. Okay, pastor, may ituturo ko sa'yo. Nawa, huwag kang matisod. Ano si pastor pa sinabihan huwag matitisod? Pero nung binanata mo ng word of God, which is the sword of the Spirit, kusang umaalis. Ganun din yung nangyari dito. O, ano pang verse na para umalis sa iyo yung diablo? Ito, memory verse dapat natin to mga kapatid. James 4:7. Anong sabi sa James 4:7? Submit yourself therefore to God. Unang-una pala, para umalis yung devil sa'yo, magpasubmit mo tayo sa Diyos. Okay? Resist the devil and he will flee from you. Kailangan i-practice natin ito mga kapatid. Resist the devil. Kung sa trabaho nga, pinapractice na natin na huwag tayong mainitan. So, napapractice ito mga kapatid. Di ba kapag nagtatrabaho ka sa initan, tumataas yung resistensya mo sa init. Kasi napapractice mo eh. Sa lamig, gayon din. Against the devil, kailangan pataasin natin yung ating resistensya. Tayo ay magpasubmit sa Lord, no? Next, pang-apat. Sa 1 Peter 5:8, ano sumunod? As a roaring lion, walking about seeking whom may devour. Bakit kaya sinabing mga kapatid, roaring lion? Pwede naman sinalagay dyan, roaring tiger, roaring cheetah, roaring dog, o kaya roaring wolf. Ang pangit kasi ng alulong ng wolf eh, di ba? Nananakot. Sabi dito, roaring lion. Bakit lion? No? Alam niyo ba, no? Scientifically speaking, kapag ang isang leon ay nag-roar, sinisigaw siya, pag sabihin teritoryo niya yun. Pag mamayari niya yun, ganun din yung demonyo mga kapatid. Itong mundo na to na makasalanan, teritoryo niya to. Kaya always nag-roar siya. Bakit? Once na mahulog ka sa kanyang trap, number 1 yan, kain ka. Sabi dito, seeking whom may devour. Once na mahulog ka sa iyong weakness, lahat tayo may weakness mga kapatid, kain ka. Yun yung sabihin ng roaring lion. Nasa teritoryo ka niya. Inaabangan ka. Bakit hindi sa tiger? No? Bakit lion talaga? Alam nyo ba, scientifically speaking din, no? Ginagamit natin yung science para makatulong sa pagpapaliwanag. Yung lion, yung tiger, no? Kapag nasasaktan po yung tiger, tumatakbo. Totoo yan. Ang lion po, kapag nilalabanan mo, tayo nilalabanan natin yung diablo. Kapag lalong nasasaktan yung lion, lalong tumatapang, no? Lalong nagagalit, lalong naiinis, lalong nag-aabang nasakmalin tayo. Ganun ho yung layon, kaya layon ho yan. Ang diablo, layon. Bakit? Anong meron ng layon? Kaya nga tinatawag na ng layon, no? King of the pride. King of the jungle. King of the pride. Si Satanas ho mga kapatid, ma-pride yan. Ma-pride yan. Ayaw niyang natatabunan siya. No, kaya niya nga tinukso ang ating Panginoon dahil sa pride niya. Ganun ho ang leon. Ma-pride yan. Kaya pansinin nyo, kapag nangahanting ang mga leon, kahit nasasaktan, dire-diretso, hanggang sa mamatay. Ganun. Para lang masakmal tayo. No? Ang pride po, paulit-ulit natin. Ang pride, ano yung pride mga kapatid? Saan lang ginagamit? Sa pang-washing. Paglaba, pag wala kang washing machine. Kapag mayroon, pang washing machine, no? Ganun lang, no? Panlaba lang ho ang pride. Proverbs 29:23. Nawa sa atin, wala rin tayong pride mga kapatid. A man's pride shall bring him low. Honor shall uphold the humble spirit. So, bilang tayo ay nakatanggap ng salita, tayo ay isang Kristiyano na dapat mababa ang pride.
ngayong gabi ito mga kapatid. Dahil daw, honor shall uphold the humble spirit. Tayo ay magpaka-humble lang. Ang pride, hayaan mo na kay Satanas yung pride. Sa kanya nagmula yan, siya ang maker niyan. Ipaubaya mo na sa kanya yan. Tanggalin natin yan, no? Okay, be sober, no? Tayo ay maging be sober, maging seryoso, maging cheerful giver, maging seryoso, maging focus, maging visionary person, at maging vigilant, no? Be vigilant. Yun lamang mga kapatid, nawa sa gabing ito ay meron ho tayo natutunan. Alam ko na miss niyo yung aking boses, mga kapatid. Amen. Medyo tumagal tayo ngayong gabi. Purihin po ang Diyos. Elder Romel? Okay, salamat Elder. At yun po, review lang natin ng kaunti yung panoorin natin sa YouTube kung gusto nyo. So yan, awit po tayo sa pangunan natin Elder. Elder Rene. Okay po mga kapatid, magandang gabi po muli. Song number 228 sa ating song sheet, sa ating songbook